Kahit may price cap na, 17.9% pa rin ang iminahal ng bigas nitong Setyembre. Pinakamabilis po yan sa nakalipas na 14 na taon at nahatak din ang kabuang inflation sa 6.1%. Nakatutok si Mark Salazar. Kung kailan may price ceiling sa bigas mula September 5 hanggang October 4, saka pa nakapagtala ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sabi ng Philippine Statistics Authority, 17.9% ang inflation sa bigas noong Setyembre. Ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo nito sa nakalipas na 14 na taon. Noong Agosto, nasa 8.7% lang ito. Ang basa ng ekonomista at congressman na si Joey Salceda, malamang hindi lumabas sa data ng PSA ang pagbuti ng sitwasyon dahil sakop lamang ng PSA data ang unang bahagi ng Setyembre. Ang paliwanag naman ng PSA sa napakataas na September rice inflation, marami raw kasing retailers ang hindi agad nakasunod sa price cap. Number of prices collected for regular milled rice, 2,601. Ganong karami yung aming kinukuha ng mga items, no? For regular meal, 2,601. At ang nakita namin, only 640 of these prices ay nagpo-fall doon sa price cap na 41 or below. Para naman doon sa well-milled rice, ang total number of varieties ang aming tinatrack ay 3,498. At only 687 or mga 20% ay nag-fall doon sa price cap na 45 pesos. Sagot ng rice retailers, natural na hindi sila makasunod agad sa price cap ng September dahil mag-uubos muna sila ng stock na binili nila ng mataas noong August. Mabigat po yan para sa aming mananinda din dahil kami sakal-sakal na sa liig dito. Kung ano sabihin nila kami susunod na susunod, kaya mabigat. Nung nakasunod na sila sa itinakdang presyo ng bigas, bigla naman daw binawi ang price cap. Hindi pa naman talagang anahan ngayon eh. Sa tula, hindi pa talagang baksakan ngayon ang anay. Kahit ako nagtatanong din sa Nueva Ecija, Mindoro, dahil ako magkasakad eh. Hindi pa ito lantar na nag-aani ngayon, sa panahon ngayon. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa rin ito nababa ang bigas. Yun ang ibig sabihin. Kung yun hilantar na ang pag-aanay, yan talagang bababa na ang bigas. Hindi ko naman pwedeng awayin yung nagbebenta ng bigas eh. Mahal ang kuha nila eh. Alam nga namang ibenta nila ng palug eh. Nakasentro sa bigas ang usapan dahil ito ang humila pataas sa kabuang inflation rate ng pagkain na pumalo sa 6.1% nitong September kumpara sa 5.3% noong August. Sabi ng Philippine Statistics Authority, sa personal kong ekonomiya, 30% daw ng inflation rate ay mararamdaman ko sa itinaas ng presyo ng mga binili ko na ilalagay ko sa aking food basket. In short, 30% ng itinaas ng presyo ng mga bilihin ay mararamdaman daw natin sa palengke. Inflation ang nananatiling pinaka-urgent na national concern sa mga Pilipino ayon sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Maliban sa tataas talaga ang mga presyo habang lumalapit ang Pasko, sigurado rin ng PSA na dadagok rin ang dagdag pisong pasahe na kaaanunsyo pa lang. Medyo mataas yung weight noon, about 3.5%. So yun yung direct effect niya. Plus of course, may mga indirect effect yon sa ibang commodities na gumagamit ng transport. Ito ay tinitingnan ng ating mga field offices ngayon kasi mayroon na tayong first week data collection at ito ay magre-reflect naman doon sa October report na inflation natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.